Okay. Yan. So, napaka-buti ng Panginoon, no? Dahil sa kabila po ng mga nangyayari sa kapaligiran, no? Aware po tayo diyan, no? Meron tayong pagkakataon, no? At mapala din tayo dito sa Italia, merong buwan ng pamamahinga, no? Merong perye, no? And siamo fortunati, no? Na magkaroon ng privilege, no, na magkaroon ng pahinga. And lahat tayo ay nangangailangan ng pahinga. So brothers and sisters, ang tema natin o ang pamagat ng ating pagbubulay ay pahinga na mayroong layunin, no? Kasi baka sabihin niyo, bakit ba nagpapahinga, no? Marami kasing uri ng kapaguran, no? Maraming mga nakikita tayo sa Facebook, no? Maraming lumalabas na kung ano-ano sa mga wall, di ba? Mga pagod na, no? Kung ano-anong drama. At ito ay bahagi, no? Minsan katatawanan, minsan drama, minsan nakakainis na din, no? Ngunit mga kapatid, there is a need, no? There is a need for rest, no? So, ang teksto po natin ay makikita po natin sa Matthew 11 verse 28. At ito po ay very familiar, no? At ito ay very famous. Ang sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Kanta to eh. Sino kumanta? Ha? Basil Valdez. Meron pang ano? Hindi si Gary B. Hindi naman, Nonoy Zuniga ba? Fred Aguilar? Yoyoy Villamin. Ang dami. Walang tumama. Yeah. So, mga kapatid, no, madalas natin itong naririnig, no? Pero marami ba sa atin ang nakakaalam kung bakit sinabi ito ng ating Panginoon? No, so, let's take a bit of a background, no? Tingnan natin kung bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus ito. So, ang setting nito, mga kapatid, in Matthew 11, ito po ay nasa gitna na ng ministry, no, ng ating Panginoong Hesus, His public ministry in Galilee, no? At dito na po nakapaggawa ng maraming miracles ang ating Panginoon, at marami na ring lumabas dito ng mga opposition, no? At dito din po natin in chapter 11 na nabalitaan na si John the Baptist ay nakulong o pinakulong, no, ni King Herod. So, dito din po natin makikita sa Bible na nagkaroon ng mga doubts, no? Imagine, marami ng miracles, no? Marami na siyang pinagaling. Pero ang nakakalungkot dito, tinanong pa din, no? Even the disciple of John the Baptist ay nagtanong sa kanya na siya ba ang tunay na Messiah? So, nakita niyo po yung somehow, in the midst of all na ginawa ng ating Panginoon, there are still doubt, no? May doubt, and meron din pong, imagine, no? Kung kayo yung nasa kalagayan ni Kristo, ano pa ba? No? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala kayo? At ang audience po dito, mga kapatid, is the Jews, no? Yung mga Hudyo. At bakit kaya Jesus is talking about dito sa rest na ito? No, bakit pagod na ba ang mga Hudyo? No, are they all tired? No, marahil, mga kapatid, unang-una, they were tired of following the law. No, alam naman natin yung law, no? Imagine 10 utos lang po, no, 10 commandments, pero naging 630 yan, no? By the time of Jesus Christ, because of the Pharisees and Sadducees, marami silang in-incorporate na kung ano-anong tradisyon, no? At ito po ay nagkaroon ng kabigatan doon sa mga Hudyo para sumunod. At another, yung kahirapan, no?
sa ating makabagong panahon, 'di ba? Minsan nakakalungkot yung Facebook eh. 'Di ba kayo nalulungkot minsan sa Facebook? O lahat kayo nasisiyahan mag-scroll? Kasi minsan sa Facebook, alam niyo pagdating ng summer, anong ginagawa? Pabonggahan, 'di ba? Uy, si ganito ganda ng pinuntahan. Si ganito na doon sa ano, sarap ng kinakain nito ah. 'Di ba? Tapos siyempre tayo, iba-iba naman tayo ng kalagayan, no? We are not all blessed equally in terms of finances, 'di ba? Siyempre, may mga nakakaangat, no? Di tayo makasabay. At yung iba minsan nagiging kalungkutan, no? At ang nangyayari naman minsan nang hindi din maganda sa social media para makasabay, no? Pupunta sa saan pupunta? Sa Santander o kaya sa Compass, no? May makaraos lang, no? At hindi din siyempre minsan hindi din for the sake na makapag-enjoy, hindi naman din maganda, no, na ipangungutang. Pero iba-iba siyempre, iba-iba ang kalagayan ng tao. But during that time, marami pong mahirap because they were oppressed by the Romans, no? Sila ay under the Roman Empire, no? Alipin sila, kolonya sila ng Imperyo Romano. At bukod doon, no, because they are following the law, pagod na sila, hindi nila alam kung tama ba ito? Maliligtas ba talaga tayo nitong law na to? They are also spiritually tired, no? Hindi nila alam kung yung ginagawa nila ay makapagliligtas talaga sa kanila. At naghahanap talaga sila nung pananampalataya, no? Nung magiging sandigan nila, no? So ganun po yung ating background. But ano po ba yung kahulugan nitong pahinga na ito na sinasabi ng ating Panginoon? Jesus contrasts his way, the yoke, yung pamatok. Diba? Yung iba dito, yung nakakakita nung pinapatong sa mga kalabaw, diba? Yung pa-curve na ganun, yun yung yoke, no? So pamatok yun sa Tagalog. So marami kasing nagre-require ng religious perfection during that time, no? But Jesus was inviting people, no? Sinasabi niya, dito kayo, no? Sa aking kahabagan, no? Ang sabi niya, 'di ba, ang sabi niya, yung aking yoke, no, ay magaang. So brothers and sisters, Jesus is inviting people to have a relationship of grace and race, no? Grace and rest. So, yung rest po dito mga kapatid doesn't mean only physical rest, no? Kailangan din po natin dito yung tinatawag na spiritual freedom, spiritual relief from guilt, shame, and endless striving. No? Alam niyo ba yon? No? Yung walang katapusan na paghahangad, no? At yan yung napapagod tayong lahat. At higit sa lahat, magkaroon po ng peace with God. No? Yung peace with God, this is the reconciliation. No? Dalawang klase po yung peace na yan eh. Kung tayo po ay hindi pa mga mananampalataya, we are not peace. We don't have the peace with God. Pero kung tayo po ay mananampalataya, we have the peace with God at we have the peace of God. No? Dahil tayo ay mananampalataya na meron na tayo kapayapaan within. No? So dalawa po yon. So brothers and sisters, ito po yung pagbubulay natin, and I encourage you to all bow down and let us pray. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na sinamahan nyo kami. Salamat po sa paanyaya na muling lumapit sa inyo upang kami ay makapagpahinga. At sa aming pong fellowship ngayong araw na ito ay punuin nyo ang aming mga puso ng kapayapaan. Turuan nyo kami kung paano kami makapagpahinga. Hindi lang po ang aming katawan, kung hindi po ang aming mga espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, pahinga na may layunin. So, lahat po tayo ay napapagod. Meron bang hindi napapagod dito? Meron? Pag meron, bigyan nyo pa ng part-time. No, lahat po tayo napapagod, mga kapatid. No? At hindi lang po pagod ng katawan, no? Madalas sa atin yun lang yung iniinda natin, no? Yung pagod ng katawan, syempre darating sa mahabang trabaho, pagod. Ngunit ang kalaban po natin ngayon, mga kapatid, no,
ay marami tayong stress, no? Maraming pagod sa buhay. Hindi lamang po pagod ng katawan, pagod ng isipan, at maging pagod ng ating mga kaluluwa. Marahil ito po ay sa trabaho, sa pamilya, o maging mga personal na pagsubok. So brothers and sisters, in this verse, malinaw po na inaanyayahan tayo ng Diyos na magpahinga. At dahil lahat tayo, no one is exempted. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapahingahan. Sa buhay po natin, ang pinakamadaling maibsan ang pagod ay yung physical na kapaguran. No? Madalas naririnig natin na, okay lang yan, kahit mahirap ang trabaho, itulog mo lang yan. No? Magpahinga ka lang yan, mawawala na yan, di ba? Pero yung mga emotional problems, no? Lalo kung may mga problema sa relasyon, no? May mga problema sa kalusugan, no? Ito po ay ibang usapan, no? Kahit siguro anong pahinga natin, pagising mo, nandun pa rin, di ba? So mga kapatid, it's like kung wala tayo o malayo tayo sa Panginoon, para tayo mga cellphone. Alam niyo ba 'yon? Sino naka-iPhone dito? May mga naka-iPhone, no? May mga naka-Android, no? Iba-iba. Pero ang punto natin mga kapatid, kahit gaano pa kaganda yan, no? Kahit yan pa yung pinaka-latest at pinaka-mahal, kapag yan ay low bat, no? Walang battery, wala pong silbi. No? At ganun po yung ating buhay minsan mga kapatid, yung ating kalagayan. No? Kahit anuman yung narating natin sa buhay, anuman yung mga status natin, anuman yung mga talents natin, no? Kapag tayo ay dumadanas ng matinding kapagkapagod, dumadanas tayo ng mga problema na tayo ay nadadown, no? Pare-pareho, we are all equal, no? At ito po yung sinasabi ng Diyos, no? Lahat tayo napapagod, lahat tayo dumadaan sa pagsubok, lahat tayo namumblema, wala pong exempted, no? We all need to rest and to charge, no? Minsan iniisip nyo, bakit kailangan pa ba pastor na magpahinga, no? Siguro kung sasabihin nyo, palitan na lang ng amo ng pera, no? Minsan nung araw parang pwede yun, di ba? Yung mga bakasyon, nung araw naririnig ko yun yung bakasyon, makukonvert mo siya ng perahin na lang, no? Kaya marami sa mga kababayan natin na hindi nagbabakasyon, pinepera na lang, di ba? Pero ngayon hindi na, dahil leggy na, di ba? Na obligado ubusin yung mga perye, no? So ang problema minsan yung iba kahit nangangailangan na ng pahinga, sige pa din. Kaya ang nangyayari, yun ang katawan nila ang nagpapahinga para sa kanila. No? So you get the picture, no, brothers and sisters, no. So kung kailangan natin ng kapahingahan, no, nakakaramdam ng pagod, no, we are physically tired, emotionally tired, at higit sa lahat kung tayo ay spiritually tired, no, na minsan nagkakaroon tayo ng feeling of emptiness, kailangan natin mag-recharge, no, and mag-recharge tayo sa ating Panginoon. So brothers and sisters, point number 2, meron pong kaibahan, no? Yung pahinga na bigay ng mundo at yung pahinga na naibibigay ng ating Panginoon. So we must understand the difference. No, yung pahinga, no, yung iba kahit mahirap ang trabaho, no, magbabakasyon lang 'yan, no, mamamahinga, no, lilibangin ng sarili, mamamasyal o kung ano mang mga entertainment para maibsan yung kanilang pagod o magkaroon sila ng leisure para sa entertainment, no? Nakikita natin na ito ay lahat pansamantala, no? At marahil superficial, no? Madalas kong ang nasasabi, mahal po ngayon ang sumaya, no? Naniniwala ba kayo doon? Mahal na po ngayon ang sumaya, no? Kasi iba nga yung saya sa kagalakan at kaligayahan, di ba? So, yung saya na sinasabi natin sa mundo ay tumataas na ng tumataas, lalo kung tumataas na ang mga bilihin, di ba? Punta kayo sa ibang lugar, ang tubig, no,
€3, no? Yung 1 litro, €10, di ba? Imagine yung bigat ng ng kailangan natin gastusin, no? So brothers and sisters, mayroon pong kaibahan. At pagkatapos niyan, di ba? Ang dulot ng mga ganyang pamamasyal, di ba? Nag-i-enjoy tayo. Pagkatapos, eto na, no? Masakit na ang katawan dahil lakad ng lakad, at higit sa lahat, masakit na rin yung bulsa, no? Di ba? Dahil daan, libo yung ginagastos natin, no, para din lumabas, no. Pero ang punto nga natin, mga kapatid, it's all temporary, no. Saan man tayo pumunta, kainin man natin yung pinakamasarap na pagkain, di ba? Lalabas mo din yan, di ba? Lahat ay pansamantala. But yung pong pahinga na nasa Panginoon, pahinga kay Kristo, ito po yung higit na kailangan natin, no? So mga kapatid, ito po yung kapayapaan sa puso. Meron tayong kapahingahan kahit po may problema. May kapanatagan kahit po na alam natin na may kaguluhan sa kapaligiran. And we need this more. Mas kailangan po natin ito. Mas kailangan po natin yung pahinga na nasa Panginoon. So, in Psalm 23, we are all familiar with Psalm 23. Ang sinabi po ni David, "Pinapahinga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig." Ito po, mga kapatid, ay isang larawan ng kapahingahan nagmumula sa ating Panginoon, no? The peace we have if we have a relationship with God, no? Sabi nga din dun sa Matthew 6:34, no? "Kaya wag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw." No? Alam nyo, ang lakas umagaw ng kaligayahan, yung worry. No? So ito, lahat tayo ay dito, wala exempted dito. Lahat tayo ay nag-aalala, no? Iba-iba lang ang ating level. No, iba-iba lang yung mga section o department ng buhay natin na tayo ay nag-aalala, no. Yung iba dito nag-aalala kapag may naramdaman, no? Konting sumakit lang yung siko, sumakit yung tuhod, takbo na sa doktor, di ba? Yung mga ganyan, no. Nagutom, takot na din, natakot magutom. Meron bang takot magutom dito? No. Nakaramdam ng konting sakit ng ulo, punta na sa doktor. Alam niyo, yung mga nabawasan yung bank account. Yan, si Sis Judy parang nating nabawasan yung bank account, no? Deposito na uli, you know, ganun, no? Baka ganun tayo, no? So may mga iba-ibang department lang, no, ng buhay yung pinagpaalala natin, no? Minsan kahit yung mga maliliit na bagay, no? So wala pong exempted dito. Pero ang sabi po ng Panginoon, no, sabi, napakaganda nga nito sapat na yung problema ngayon, no. Kaya sa buhay, malaki po yung yung nako-contribute ng worrying. Kaya nga yung isang message na lagi kong sinishare sa inyo, yun yung kadalasan na kasalanan nating mga mananampalataya, no. Even though we are believers, we still worry too much. Kaya nga, nung si Daddy Biloria, magbi-birthday naman siya, no? Naalala ko yung sinabi niya. Ngayon lang to. Hindi kasama dito sa aking text. Sabi niya, as I grow older, sabi niya, I learn not to worry. Ang ganda, no? As I grow older, I learned not to worry. Kasi nga, habang yun po yung magandang makita natin sa ating mga buhay, mga kapatid, na habang tayo ay tumatanda sa Panginoon, habang tayo lumalalim sa ating pananampalataya, mas nagtitiwala tayo sa Kanya. No? So napakaganda kasi yun yung time na nandito siya, no? Nung nag-travel siya, maraming inayos na papeles, pero sabi niya, I learned not to worry, son. Ganun sabi niya. So, isa pong magandang makita natin. No? And even the Bible tells us not to worry
about life, di ba? What you will eat, what you will wear, di ba? Napakaganda pong paalala sa atin ito, no? Hindi naman sinabi na maging tamad tayo, no? Na wala na tayong pakialam, no? Hindi naman kikilos diyan para sa atin, di ba? Hindi naman mabubuo o mangyayari ang ating mga pangarap kung hindi din tayo kikilos, di ba? But if we worry too much, no? Kaya nga tayong mga Pilipino, di ba? We always say nasa Diyos ang awa, di ba? Nasa tao ang gawa. We still need to do our part, brothers and sisters, no? At kung hindi na natin kaya, ibigay sa Diyos, di ba? Para hindi na tayo mabigatan. Lahat ng mga bagay na beyond our reach, beyond our capabilities, ibigay sa Diyos, no? And let God be God. Amen? Amen. So, yung pangatlo natin mga kapatid is ang pahinga po ay bahagi ng plano ng Diyos. Imagine, even God, on the seventh day of creation, di ba, namahinga siya. Kaya nga, nakakalungkot, no? Kung ang Diyos nga nagpahinga, di ba, tayo pa, hindi magpapahinga, no? Kaya, sa atin, no, yung trabaho, nadyan lang yan lagi, no? Yung mga kumpanya natin, no, kahit magtrabaho tayo ng katakot-takot na overtime, no, pag nawala tayo, kukuha lang yan ng kapalit natin. Diba? Kahit ano pang galing natin dyan, may makukuha din silang katulad natin na magaling din. Diba? So, why? Why waste all the time? No? Kung meron tayong pagkakataong magpahinga, no, magbakasyon, magperye, no, kunin natin. Dahil yun po yung ibinigay ng Diyos. No? Hindi po tayo nabuhay para magtrabaho. No? Nagtatrabaho po tayo para mabuhay. No? There's a big difference. So, in Genesis 2, verses 2 to 3, mismong Diyos po ay nagpahinga sa ikapitong araw. At dahil, sabihin nyo, may mga konting ano dito, sabi kasi napagod daw siya, kaya siya nagpahinga. Hindi po. In all of the Bible, brothers and sisters, lahat po ng sinabi ng Biblia, no, as God, being God, He is always setting an example. No, lagi po 'yan na ipinapakita sa ating mga tao, no, na kung ibinibigay na utos sa atin, yan po ay ginawa niya mismo, di ba? Sabi nga doon sa ating mga scripture reading kanina, on the Sabbath day, di ba? Kasama po 'yan doon sa Ten Commandments na sinusunod, no? Na isaalang-alang ang araw ng Sabat. No, magpahinga, ibigay para sa Diyos, no? And hindi po 'yun inutos ng Diyos tapos hindi niya din ginawa. So nakita natin, ginawa po ng Diyos 'yan in the days of the creation, no? Kaya nga mga kapatid, kung hindi po tayo marunong magpahinga, maaari ring pong masira, no, ang ating kalusugan, ang ating relasyon, di ba? Minsan nakakalungkot, no, nasa abroad na nga, hindi nakikita yung mag-asawa, no? Nasa abroad na, parang nasa abroad pa din. Alam niyo 'yun? 'Di ba? Yung dapat sana ang setting yung sa pamilya, no, 'di ba, nasa Pilipinas, iniwan natin sila. Ayun, normal na hindi tayo makikasama nila, no? Ang nakakalungkot kasi meron ding mga times na ganun ang nangyayari dito, 'di ba? May trabaho si Mr., bawa night shift, tapos yung asawa magkaiba, hindi sila nagkikita, no? Lumalaki ang mga anak, no? Magugulat na lang, gagraduate na pala. Magugulat na lang, may boyfriend na. Di ba? Hindi mo, no, maraming ganyan, di ba? So, nagkakaroon ng mga gap, no? Kapag hindi po nagkakaroon ng pahinga, no? And proper relationship, no? So, hindi po yan gusto ng Diyos, mga kapatid. Hindi po yan ang plano ng Diyos, and that is not His ways. Kaya nga doon, kung itutuloy natin yung text natin in verse 29, sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. No? So imagine, hindi naman pinangako ng Diyos na hindi tayo maghihirap. Sabi niya, may pamatok pa din, may papasanin din kayo. Hindi po sinabi ng Diyos na sumama ka sa akin, manampalataya ka sa akin, at
wala ka ng load. Exempted ka sa anumang pagsubok, sa anumang hirap. Wala, hindi po. Mayroon pa ring pamatok, may nakapasan pa din sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, maamo at mababang loob siya. Makakatagpo tayo sa Kanya ng kapahingahan. No? At sabi dun sa 30, sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, sa buhay mga kapatid, sometimes may mga contradiction tayong naiisip. Di ba? Pastor, bakit nung ako ay sumama, nagtiwala, nagkaroon ng relasyon sa Diyos, lalo yatang bumigat ang buhay? Nahirapan sa trabaho, kumonti ang pera, no? May nagkasakit. No? Brothers and sisters, may mga pagkakataon pong dumarating yan. No? But that is part of life. No? At maaaring ito ay panahon na tayo ay dumarating doon sa transition ng ating mga buhay. Madalas kong sinasabi mga kapatid, baka yun yung panahon na ipinaparealize sa atin ng Diyos, yung mga panahong nalayo tayo sa Kanya. Amen? At yun ay nare-realize na yun natin sa panahon na tayo ay nakasama niya na. At tayo ay nagkakaroon ng pagtutuwid sa ating mga buhay. A part of our discipline, a part of our discipleship. No? Yung mga nararanasan din natin sa buhay. Kasi mga kapatid, dito po natin i-apply yung mga natututunan natin sa Biblia. No? So brothers and sisters, pagdating po noon, pag narausan natin yon, may pangako ang Diyos, ang sabi, ang pamatok, no? Dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. There will be a time of suffering, there will be a time na mabigat yung mga burden, but through it all, brothers and sisters, pag narausan natin yan, kung tayo mananatili sa Diyos, dito na po papasok yung madalas din natin naririnig na walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Dahil ang ibibigay sa atin ng Diyos, no, ay pasaning magaang. No? Kaya na natin ito. Dahil nalampasan na natin yung mga transition period ng ating buhay. So mga kapatid, sa lahat ng pagsasaya, no, ang madalas po nating dapat isipin ay mayroong kalakip na pasasalamat. No? Saan man tayo pumupunta, ano man yung ating mga kinakain, no? Lagi natin itong alalahanin na kung wala ang Diyos sa ating buhay, kung hindi niya tayo binigyan ng magandang trabaho, hindi niya tayo binigyan ng malakas na pangangatawan, no? Wala tayong kakayahan para gawin ang lahat ng ito. No? Maging ang outing na to mga kapatid. No? Bagamat may kakayahan tayo na umupa ng ganitong lugar, no? Pero may mga pagkakataon mga kapatid na kung iisipin natin na kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan, hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalakasan mga kapatid, wala po tayo dito. No? So, sa panahong mga ganito mga kapatid, let's try to enjoy. Mag-relax po tayo, no? Ang ating katawan. At kung meron man po tayong mga kabigatan sa ating mga puso, may mga alalahanin tayo, no? May mga appointment pa kayo sa trabaho, bukas, o sa mga susunod na araw. No? Huwag muna nating isipin. No? Ibigay natin tong araw na to, no? Mahaba pa ang araw. May part 2 pa tong message natin para mamayang gabi. No? May nag-iintay na swimming pool, no? Masasarap na iihawin. So, enjoy po natin yung araw na ito. At higit sa lahat, magpasalamat tayo mga kapatid na binigyan tayo ng pagkakataon upang magpahinga. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating pasanin. Magpasya tayo na maglaan ng oras. No? Ito po yung kailangan natin mga kapatid. We must learn to give our time. No? Magkaroon ng regular na oras sa ating Diyos. No? Yung makapahinga tayo. No? Brothers and sisters, alam nyo ba, even a simple prayer, no, ay paraan ng ating pamamahinga. Bago tayo matulog,
paggising sa umaga. No? Ito yung panahon na ipahinga natin yung ating isip. No? Tayo ay dumulog sa presensya ng ating Diyos. No? And isang tabi po natin yung worry. No? Ito yung sumisira madalas nung araw natin. No? And even yung mga bagay na hindi natin hawak. No? Especially yung mga relationship natin sa coworkers. No? May mga katrabaho tayo na mga epal, no? Hindi ma-spelling, di ba? Nagsisiraan. No? Minsan nakakalungkot mga kapwa pa natin. No? Mas matindi yung intriga. No? Kaya nga, minsan nakakalungkot, iniiwasan na natin. No? Sabi niya, marami bang Pilipino doon sa dita mo? Ay, naku, dami Pilipino dyan. Ay, ayoko na dyan. Madami pala tayo dyan Pilipino. No, mas maganda pa doon, no, sa mga walang kakababayan, no. Tulad ako, nag-iisa akong Pilipino doon sa amin. Kaya lang, ikaw din yung madalas napapagbiruan, ano. Ganon din minsan. May mga may mga consequences din. Yun nga isang araw, nagulat ako, yung pe-friending Giro lagi sa akin na kolega namin dati na nasa office na siya. Shinare yung reels natin. Kaya nga sabi ko kay Sandy, lagyan mo ng traduri in Italiano yan para maintindihan nila. Kasi shinare niya eh. Hindi naman niya naiintindihan yung salita ko, Tagalog eh. Sabi ko, lagyan mo ng comment doon, i-translate mo kung ano sinabi ko. Para naman yung mga kolego ko na nakakita doon. Kasi sigurado pagbalik ko, yayariin na naman ako noon. Kasi prete, gaganin na naman ako noon. Hindi naman nila naintindihan yung pinagsasabi ko doon sa Kaya sabi ko, in a way, natuwa din ako. Baka kahit papano, di ba? Kasi may English naman doon, nakakaintindi man sila na English pray for your children. Di ba? So, yung mga may anak, di ba? So, sa lahat po mga kapatid ng tinatamasa natin, magkaroon tayo ng posing. Minsan kasi, hindi po natin kailangan yung talagang perye Alam niyo yun? Sa bawat araw, magkaroon lamang tayo ng oras talaga para sa sarili natin. Alam niyo yun? Yung may quiet time ka, o kaya kung di man yung quiet time, yung meron kayong time para mag-chill-chill. Iba ginagawa yun makapag-relax ng konti kahit saglit lang So hindi po yun masama, bahagi po yun ng ating pagre-recharge But through all that, brothers and sisters, ang mahalaga po ay hindi natin kinalilimutan ang ating Diyos So ito po yung ating takeaway ang sabi po, ang tunay na pahinga ay hindi lang kawalan ng trabaho. Kung hindi ang kawalan ng alalahanin dulot ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ulitin po natin. Ang tunay na pahinga ay hindi lang kawalan ng trabaho, kung hindi ang kawalan ng alalahanin dulot ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.